Sir, no, nakakalungkot, no, itong nangyari po sa inyo. By the way, sir, no, kailan pa nangyari ito? Gabi po ng Linggo, February 2. Ito, sumahigit isang buwan na. Sir, kamusta na po kayo? Anong naging mga injuries nyo? Bali, in-x-ray po ako mula ulo hanggang paa. So, sa awa ng Diyos, wala naman pong bale. Pero nagkaroon po ako ng mga pasa sa likod. Dito po sa may bukong-bukong. Tapos dito po sa may bandang paa. Okay, pero wala namang any major operation na ginawa sa'yo? Wala po. Bali, wala naman? Opo, bali magdamag lang po ako dun sa ospital. Tapos kinabukasan po nakalaplas po ako dun sa orthopedic hospital po. Bali, nung oras na po yun, magdi-deliver po sana po ako dahil online seller po ako. Meron pa akong order deliver dun. Papunta po ng Lacson. Sa may Lacson. Bali, ang binabagtas ko pong daan, Dapitan po. Malapit na po ako doon sa may Dapitan. Nakita ko naman na clear nagdire-diretso po ako. Nung malapit na po ako sa exit ng intersection, doon na po bumulaga sa akin yung, parang ano siya, dark red yung kulay po. Dark red. Pero yung, yung plate number, tandang-tanda ko po kasi huminto po siya. Kaya doon ko po siya naplakahan. Tumayo pa po ako para kunin ko tong cellphone na basag. Okay. Para sana at least mapicturean ko, humarurot na po siya papalayo. Humarurot na po siya. Ang salpok po sa akin noon, attorney, yung sa may kanang bahagi po ng motor, yung sa may harapan. Basag po yun. Tapos tanggal po yung side mirror ng kanan. Tapos yung pinaka-digibox po sa may likod, tanggal din po yun sa lakas ng impact kayo natin. Wala bang traffic light Wala sa pong area na yan? Wala po. Madilim lang po. Bali yung vision lang po ng parang ilaw. Ilaw po yun sa may CCTV po. Kaya madilim po. Kaya pag may mga dumadaan, di pa siya masyadong nakikita yung sasakyan. Okay. No, pero kasi, Shari, nakita naman natin, no, intersection yan. Yes, no? Trini. So sabihin na lang, ipagpalagay natin na kung wala talagang traffic light yan, as a motorist, what you do is talagang Minor. magme-minor ka. No? Titignan mo kung libre yung kalsada. In other words, pwede na ba kung tumawid? Yes po. Oo, in this case, I think nakita naman natin sa CCTV, no, walang nagmenor, no? Kaya nga yung point of impact natin mismong gitna talaga ng intersection. Parehas na silang nakapasok sa Yeah, nandun na sila, no? As in, nasa gitna po. Bali, pa-exit na rin po ako nandun ako sa may pinaka malapit na po dun sa exit ng Bali, may mga nag-rescue po na barangay lordes po. Ang nagtabi sa akin may mga lumapit din po na rider na dumadaan. Nilapitan po ako tapos, ayun, tinulungan po akong maitabi po dun sa gilid. Tapos may dumating na pong rescue ambulance. Bali, naipost ko na rin po yan sa social media nung una. Kaya lang binura ko kasi ang dami pong nagbabash po sa akin kaya binura ko na. Ang sa atin lang naman dito is, syempre, no? Kailangan din nating malaman. Opo. Okay? Kasi at kailangan nating mapanagot kung sino ang kailangan mapanagot dito, no? Opo. If both parties, let's say si Arsenio at yung nakabangga niya are found to be negligent, well, it does not mean na wala ng liability insofar as yung hindi mo pagtulong. Okay? Pagpabaya mo doon sa isang nangangailangan ng tulong, no? Kasi this is a classic hit and run. Ang party list na masasandalan. AXIS. Number 68 sa balota. Lieutenant Colonel J.L. Aguirre. Sir, kamusta po yung naging investigasyon po natin dito? Pumunta na po dito si Sir Ferrer at in-advise nga namin, sinabi niya na failan natin ng kaso to. Yung driver ng Mazda MX-5, yung sasakyan na po to, yun yung nakabangga sa kanya at pwede natin failan ng reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Ngayon sir, may problema lang po tayo. Yung driver kasi hindi natin identified. Sir, napaano na po natin yung sasakyan, napaalarma na natin sa LTO at ilala na rin na po natin yung registered owner. Ang di lang na po natin alam kung nabenta niya to or hindi. Pero sir, pwede na natin i-file to, ipapasubpina na lang natin yung registered owner. Send na kami sa registered owner ng notice. Pero sir, binalik to sa amin March 6, 2025, na-return to sender to. So, ibig sabihin, hindi niya receive? Hindi niya na-receive, sir. Okay.
Ang isa pa namin gagawin yun, sir, pupuntahan mismo namin yung bahay nito. At kung si sir naman, sir, pwede na natin i-file din to. Kasi naka-alarma na rin po yung sasakyan niya. So Colonel, no, sa akin lang dito, I think we don't have to wait, no? Kasi kanino pa natin makukuha, no, yung pangalan kung sino mang nagmamaneho na yan, no? We have the presumption Yes, sir. po ng ating batas, nasa atin pong panig, no, yung presumption ng batas na yan. We will file the case. Bahala na yung registered owner na magsabi kung siya ba or meron pang ibang tao ang nagmamaneho at dapat na maging liable dito sa nangyari noong February 2. Yes, sir. Sa katunayan nga, sir, naka-ready na po lahat ng dito, sir, lahat ng case folder, ng laman, sir. Naayos na po namin. Ready to file na lang, hinihintay na lang namin dito si Sir Perez. Attorney Wendell, no? Ano po ang pwedeng maitulong ng LT or maging action po nito dito? Ay i-confirm yung findings ng police regarding the registered owner or the driver. And also, aside from the criminal liability po nung hit and run, yung pag-leave niya po ng scene without aiding the victim is also an administrative offense po under sa LTO sa amin sa RA 4136. So, pag pumunta po sa amin dito ang PNP or yung party na nabangga, yung victim po, mag-initiate po kagad kami ng investigation, and while pending our investigation, we can alarm also the license of the driver. Hindi naman po siguro nararapat manatili pa sa ating mga kalsada itong mga ito, no? So, Attorney Wendell, no, on the part of LTO, kami po ay umaasa na sana mabigyan natin ng show cause or we require him to explain, at kung ano man pong liability niya, i-impose po ng ating Land Transportation Office. Yes po, attorney. Makaasa po kayo na mag-iimbestiga po kami ng maayos dito, at saka gusto ko lang pong paalalahanan ng mga tao natin, ng mga nagdadrive, na ang pagdadrive po ng sasakyan hindi po yung karapatan. Yan po ay pribilehiyo na ibinigay ng gobyerno, na ibig sabihin kailangan yung sumunod sa lahat ng batas trapiko, at kung makonsider namin kayo na improper person operate with motor vehicle, tatanggalin po namin ang pribilehiyo na ito. Ang balak nilang isampa, Shari, is yung tinatawag natin na reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries, no? Ano po ba yung pinaparusahan no? Yung imprudence, reckless imprudence, ibig sabihin merong nangyaring kapabayaan. Okay? Dito, apparently nakita naman po natin sa video na yung SUV, yung sasakyan, hindi talaga tumigil. Ang bilis. Okay? Pero alam niyo, ang nakikita kong i-bring up din nila dyan is, baka sabihin nila, sir, na mabilis din naman kayo. Marami din pong netizens ang nagsasabi, sir, na kayo din daw po ay hindi nagminor. Aminado naman ako na dire-diretso po ako doon sa intersection. Pero bago po kasi ako pumasok doon sa intersection, clear pa po. So hindi ko talaga napansin talaga na nung bago ko makarating doon sa gitna, na sasalpukin po niya ako doon sa bago ako maka-exit. So hindi na ako nakaabot dun sa exit kasi nasalpok na po niya. By the way, ang tawag po natin dyan is contributory negligence, no? Or in pari delicto. Pwede rin in pari. Ibig sabihin, both parties were at fault. Okay? May kasalanan ang dalawang parties. Pero ang tanong kasi dito, Shari, is kung aminado kayo na may kasalanan kayo, then at least obligasyon nyo man lang na i-check, no, tulungan. Okay, yung nangyari na hindi na rin naman natin mababago yon, pero yung tatakasan mo pa, yun yung mas masama na nangyari po doon. Yun din po yung gusto kong ihingi ng ng mustisya na bakit tumakbo siya. Pwede naman niya po akong babaan, tigilan. Pwede rin po kami mag-settle kasi pag sa mga ganong senaryo, hindi naman ako mahirap kausap. Kahit nasabihin natin na yung kay durog-durog. Talagang siya, malaking impact kasi sa akin bilang online seller. Wala akong magamit na motor kasi yun yung ginagamit ko sa pagdi-deliver. So, ngayon, buwan na yung ko, tenga, hindi ako nakaka-deliver kasi sira po talaga kasi yung motor. Isa pa yun na halos magti-3 weeks akong hindi nakalakad dahil doon sa ininda kong injury doon sa aksidente. Doon po sa may-ari ng NBN 8686 na nakabanggaan ko noong February 2. Kung mapapanood mo to, bukas po ako na kausapin mo ko, pwede kang dumiretso dito sa TV5 or ako mismo tawagan mo ako para pwede nating isettle or mag-usap tayo kasi napakalaking impact yung ginawa mo sa akin. Hindi lang yung kabuhayan ko yung naapektuhan. Maski yung sarili kong talagang iniinda ko talaga yon. So ganito lang ako, ngingiti-ngiti pero deep inside talagang dinamdam ko yung nangyari sa akin kasi ang laki ng impact. Sir, tuloy naman po yung kaso po.
from Colonel Aguirre, yung chief traffic po ng QCPD para matulungan din po kayo. Pero sir, sasamahan din po namin kayo sa office ni Attorney Ding Lasan para po dun sa show cause order. Baka magkausap po kayo nung driver. Okay, Opo. yes po. Thank you po. Opo. Salamat sir. And mag-ingat po. Thank Opo. you po, Pag thank you nasa intersection sir, alalahanin po natin, mag-ingat at may pamilya pa pong nag-aantay po sa inyo sir. Ha? Thank you po.